Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong among sa himpapawi ng Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, si Father Pep po ito. At welcome po sa ating First Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's the second day of the new year, 2015. Yan. May mga hangover pa. No, dahil sa paputok at pagsalubong sa ating bagong taon. Yan. Mukhang mga may lagnat yata o may sakit yung ating mga kasama rito. No? Of course, nandito po yung ating mga Friday Go-Go Girls. Yan. Bumati ka muna, Sister Daisy, sa ating mga tagapakinig. Opo, salamat po, Among. Magandang gabi po at Happy New Year sa inyo lahat, Among, at saka kay Sister Karen. At sa lahat ng mga nakikinig, ako po ay nagagalak at nandito ako ngayon, hindi ako absent dahil for the past week since Christmas, siyempre family bonding muna. Matagal ko na po kasi silang hindi nakaka-bonding. So, yun, I took the time to bond with them until yesterday. So, sana po makasama namin kayo for the next 1 hour for a very interesting discussion about our gospel and our saints. Yan. Okay. Mamita, Sister Karen. Talagang tumatak. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Happy New Year po. Ito po ang inyong kabarkada tuwing Biyernes, si Karen na taga Santa Rita. Sana po isamahan niyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan dito sa Barkadahan kay Kristo, 91.9 Bright FM. Yan, ikwento niyo naman yung inyong mga New Year activities o celebration niyo. Sa bahay lang kayo? Ano kami? Nauna na ako. Oh, yes. Sige. So, ang sa akin po, since Christmas pa talagang nag-banding-banding na kami ng mga anak ko, tsaka apo. So, lagi kaming kompleto. So, ang sarap ng feeling ng isang magulang kapag yung mga sisiw na all accounted for. Doon lang ka. Sisiw talaga. Sisiw, oo. Yung Christmas was spent here. Sila ang dumating dito. At we went around with my balae. Yan. Okay. Si kumpare, tsaka si kumare. And all of us were there with my parents. And then they took me from Christmas Day, nandun na ako sa Manila with them until yesterday. Kahapon, magkakasama rin kami, thanks be to God. So, it's another fresh start for us as a family. At kanya-kanya kaming nag-share ng mga New Year's resolution, pati mga apo. Yun, so, nagpapasalamat kami sa mga opportunity na binibigay ng Panginoon sa aming pamilya to survive each day at a time. Thanks be to God. Basta't nandyan yung pamilya, okay na. Opo, nako. Enjoy right. yan. O, ikaw naman, Karen. Ay, kami po mula nung Christmas, New Year's Eve. Ayan. Hindi po kami nagsimba ng New Year's Eve kasi mapaputok sa daan. Ay, oo, tsaka nakaka-asma. Oo, New Year's Day, yung pagsisimba. Tapos yung paghahanda, syempre, parang spring cleaning ng bahay, pati, sabi nga ng mami ko, dapat pati ang konsensya. Oo naman. Yun ang importante, di ba? Lagi nga tayo nasa sermon kay Pope. Tapos yung ginagawa po namin kasi tradition na ilang taon, yung aking mga alaga, ngayon wala lang sila kasi fiesta ni San Basilio, may barrio San Basilio sa Santa Rita. So sumama sila nag-serve. Yun. Pero kanina nag-lunch kami. Usually ginagawa namin yan New Year or New Year's Day. Tapos yun, kayo. kwentuhan. Para naman kami hindi laging magkakasama, no? Pero ano namin yun Thanksgiving din. Yeah. Tapos devotion kay Mama Mary kasi Mary, Mother of God. Yes. For New Year's Day. Tapos sabay-sabay na kakain. Masaya na kami. Actually, dati talaga ginagawa namin New Year's Day, nagtatrabaho kami. Pero yung joyful na trabaho. Kasi papasok na po sila niyan. Oo nga naman. Kaya nga. Si Among. Masaya Among. Talaga ha. Pinapakumusta ako lang po kayo. na misa. And then, yun nga, yung family. Umuwi din ako sa
ano namin sa Florida. old house, so sa Florida Sa Blanca. Kalematwa. Kasama po ninyo yung mga pamangkin ninyo? Yan, oo. At yan, kumain. Sigurado lang. Ay, naging Chris ako Yes. ng wave. Tumaba Talaga? ako bigla. Wow. Puro kain ng kain eh. It's the season for eating. O kaya nga eh, no? Yes, oo. Pero ano ba, uso ba yung sakit ngayon? Kasi bigla pong malamig kanina. Oo. Biglang- Kanina, no? Kahit kagabi. Kagabi. Hindi kami nag-aircon kagabi. Ginaw. Nakaano kami talaga. Talaga. Tsaka ang dilim pa. 6 in the morning, madilim pa. Oo. Yes, actually kanina yun nga, nag-holy hour kami. Kasi first Friday ngayon, Yes, ha? first Oo nga Friday. pala, naku. Oo, sabi ko, bakit madilim pa? Akala ko mga 5 o'clock in the morning. Alas 6 na pala. Talagang bumangon ako at akala ko ngayon late na ako, no? Ano talaga yung mahaba yung Gabi. Opo. yung yan, Hanggang gabi Kahit ng yung dilim, hapon, no? no? Kanina lang natatakot na akong walis sa office kanina dahil ang dilim na. That's right. oh. Five Tsaka quarter maginaw na. pa lang, madilim Ayan. na. So, ingat lang po, don't overeat and yan, yung Hindi ako lamig na yan medyo Keep nagdadala ng yourself sakit warm. yan. Oo. Nandiyan naman yung company ng inyong mga members of the family, no? Yun ang And friends. And friends. Yan. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. At sa ating mga text line numbers naman sa Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. And of course, sa mga gusto pong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, no? All capital letters po yan, and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school o kaya yung inyo pong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. At once registered po ay makakatanggap kayo ng mga araw-araw na mensahe, no? From the Lord. At napakaganda pong mga message yan, and it will really uplift your soul, your spirit, no? Sa maghapon. At kung may mga kayo intentions po o kaya yung request or pasasalamat, no? Ipadala lang po dyan sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Ka Katekista program. Kung naman gusto niyong Ustream. maghanap sa Ustream, Sige. simply type www.ustream.tv at i-type ninyo yung Bright FM 919. Dire-diretso po yun. Bright FM 919 para sa Ustream. Makikita po ninyo kami sa kanilang mga computer. Ayan, no. FB account natin. Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Ayan, no. Sa mga gusto pong makinig sa ating mga past episodes, no. Visit nyo po yung ating FB account. Yes. Ayan. Sa ating counseling, 0922-831-5967. Okay, at sino ba yung naka-assign? Okay, babasahin po sa atin ni Sister Karen ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Proclamation of the Gospel according to John. This is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to ask him, "Who are you?" He admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you, so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the desert,
Make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize if you are not the Christ or Elijah or the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise thee, O Lord Jesus Christ. Yan, mauna ka, Sister Daisy, yung reflections. Opo, dito sa gospel natin ngayon, we can see the honesty of John the Baptist, no? Talagang even to the extent of demeaning himself, din-describe niya talaga kung sino yung si Jesus Christ at kung sino siya, no? At walang labis, walang kulang sa kanyang sinabi. It's a call for us to be humble in our life, no? Kung anong status mo sa buhay, kung ano talagang ang gusto mong sabihin, yung the accuracy of what we say, no? Sabi nga dun sa EWTN ni Father Wade Meneses, sabi niya, humility is finding your place and taking it. Yun. Pag alam mo kung saan mo ilagay yung sarili mo, just take it. Be there where you should be. Yun, it's a call for humility and being truthful and honest with everything that you say. Yun lang po. That's very good, no? Opo. Karen? Naalala ko po yung last Friday, yung pinag-uusapan natin, Father Pep, yung sabi natin, yung Pasko, kadugtong nito, yung yung pag Parousia. yung sa paglalakad ni Kristo papunta sa krus eh. Kasi yung sabi natin, ayan, pinanganak siya pero alam niya kung saan siya anong pupunta. role niya. So isa sa mga tagapaghanda si Juan Bautista, no? Napakahusay ni Juan Bautista sa kanyang misyon upang maihanda ang mga tao sa pagdating ng tagapagligtas. Inakala ng marami na siya yon, na siya yung Mesiyas, no, yung Savior. Kung iba siguro yun, na di gaanong kilala ang sarili. Kung hindi si John the Baptist yon, na pinagpala din, no? That's very true. Ibang sasagot. Opo, kung hindi gaano kakilala ang sarili at kung ano yung patutunguhan niya, baka napaniwala siya ng maraming taong nagsasabi na siya nga siya yung Messiah o ang propeta Elijah, no? Na inaasahan din nilang bumalik kasi si Prophet Elijah anumang oras noon. Ngunit sa buong kababaang loob, nilinaw niyang hindi siya yun. Hindi, alam niya na hindi siya yon. Isa lamang siyang tagapaghanda sa pagdating ng manunubos. So kung minsan yung pagmumuni-muni ko po dito, may mga tuksong ganyan sa ating buhay eh. Minsan natutukso tayong angkinin ang higit pa sa nararapat Prestige. at tunay na atin. Kaya po sa aking pagninilay sa gabing ito, dapat kailangan talagang kilalanin natin ang sarili natin. At tanggapin ang kung anumang biyaya at limitasyon na kaakibat nito. Kapag nakamtan po natin yun, kapag nakilala natin yung sarili natin, yung tunay na sarili natin, yun ang magdudulot ng tunay na kapayapaan sa atin, tulad ng kay Juan Bautista. Di ba namatay siya na sa karumal-dumal na paraan, pero may peacefulness, mapayapa na itong tinanggap. So, oo nga, no? Yung ganun lang na pamamaraan, pagkilala sa sarili, kahit ano yung dumating sa'yo, kay bagyo yan, kay biyaya, payapa. The truth will set you free. Tsaka ano na po yun, biyaya na yun. It's already a grace and a blessing. Pagkakilala mo yung sarili mo at kung ano yung patutunguhan mo, ano lang hanggang dito ka lang, kung sino ka talaga. Know thyself, sabi nga ni So, Socrates. Ano? full humility. Tanggapin mo kung sino ka. Hindi ikaw si Kristo. Oo, totoo yun. Hindi ikaw ang Magpakatotoo ka. Di Di ba ba? kasi kung minsan, lalo na sa mga trabaho natin, you want to change the world. Of Oo. course, we Oo all want to naman. change the world.
Mhm. Pero hindi mo kayang gawing mag-isa yan, no? Oo, totoo yun. Kaya nga, huwag mo nga kinin yung hindi sa'yo, no? Oo, there are lesser and greater persons than you are. Nandun sa desiderata yun no? Mhm. Don't compare yourself with others, for there are greater and lesser persons than you are. That's very true, no? I think siguro connecting it with the New Year, no? Napakahalaga na itong ang New Year na ito ay mas ano natin yung, of course, nag self-examination tayo, no? Sa 2014. I do hope na siguro nadagdagan yung ating self-knowledge, no? Yung kailangan malaman natin kung sino talaga tayo, di ba? Yung ating sarili. Self-examination. Oo, self-examination. And because I think what is good about John, no? Of course, yung talagang honesty niya to admit who he was, no? At saka yung kanyang humility, sabi mo, at hindi inaangkin yung limelight yan, no? Yung limelight, tama. Limelight. Itong si John, ang nakikita ko rin, no? Connecting it with yung mga insights niyo. Ito nga yung clear sense of identity, no? Yung identity niya. Malinaw sa kanya kung sino siya, Saka no? mission niya. Yung mission niya. Kasi actually, yung identity and mission, they really go together. Yes. No? Who you are is will determine, it Kung will ano yung follow mission what mo. Yes, tama your siya. calling is, no? yun, Yung parang yung calling mo, no? Opo. At siya napakalinaw nitong hindi ako si Kristo, hindi ako si Elijah, hindi ako ang propeta, no? Pwede naman angkinin Pero actually parang mistaken identity, no? Parang Akala gano'n. nila Elijah. Pagka mistaken identity, yung akala nila, Opo. siya na. Parang ganyan, no? Naisip ko yung mga politiko ngayon Di ba, kunyari, may nagawa silang maganda. Tapos sasabihin ng mga tao, yan, sige, tumakbo ka na para kung ano man, barangay captain, mayor, kesyo hanggang presidente. Ito namang si politiko, naka 1 point pa lang siya ng maayos. Maniniwala naman. Tapos hahabol naman nga talaga for an elective post. So, in the realm of politics, kung minsan nangyayari yan, bakit ba ang bilis-bilis mong maniwala na pwede ka doon? Hindi mo ba inassess yung sarili mo, mare o pare? Di ba kailan lang nagkaroon ng reaction si Pope Francis dun sa ginawang graffiti na inano siya bilang Superman, Opo. super Pope, no, superhero siya. So nag-react siya. Sa ayaw niya kasi na-focus sa kanya yung identity na hindi naman siya. Sabi niya, I am a normal human being. I make friends. Sabi niya, I enjoy life. Yung normal na ginagawa, normal akong tao, sabi niya. Na ano siya na-slight siya. Akala with all the good intentions nung nag-paint noon. Pero sa kanya, he did not take the glory for that. Yes. Hinanod pa rin niya yung sarili na bilang normal na tao daw. Kasi gusto niya yung focus talaga. Oo. I bear the news of the Messiah, but I am not the Messiah. Parang Oo, ganun ayun na I am the voice crying out. In the wilderness. No? Parang ganon, no? Opo. And I think yun nga, no? Malinaw yung sense of identity and mission ng ating bida ngayon, si John, sa ating ebanghelyo, no? And I think this is very important kasi sa lalong-lalo yan, connecting it with the New Year, no? Yung pagpasok ng 2015, dapat I hope na tayo, alam natin kung sino tayo at ano ba itong mission natin sa 2015, no? Kasi sabi ko nga kanina sa homily ko, pagka may gift of time, of course, no? May 2015 na naman tayo, no? Of course, pag may panahon na naman tayo binigay ang Panginoon, siyempre may may mission pa. Yan, no? Nung isang beses nag-anoint ako, no? Nakasurvive siya sa isang accident, no? Sabi ko, yan, yung gift of time, yung may panahon pa, nakaligtas siya. Usually pag gaganyan, ang sinasabi natin, may mission ka pa. Totoo yun. Ako naniniwala talaga ako. Di ba? Ganyan, no? Naniniwala ako. Minsan blessing in disguise Oo. Yan. Yung di ko ba, if you know the Purpose-Driven Life ni Rick Warren, yung mga ganyan, no, yung sinishape ka ng God according to your mission and your charisma, the special gift that you have, no, dun ka niya, isi-shape and so that you can fulfill the purpose for which He
created you in this world. Yun ang so knowing nga po, knowing thyself and knowing what your mission is. Yun. That's true. Kaya, yun nga siguro tanong natin, baka may pinapagawa ang Diyos sa 2015 sa atin, no? So how do you, see 2015, no? How do you look ahead and what do you see? Parang ganyan. Ano ba yung pakay natin sa 2015 dito sa mundong ito, no? Ako, nung natutulog na lahat yung mga anak ko nung before New Year, no? Nagmumuni-muni nga ako eh. So, where do I go from here? Sabi ko. Yes. Yun ang tinatanong ko sa sarili ko. Tapos, something, came into my mind na parang yung mag-balance ka ngayon, sabi niya. Kasi nga, Work-life balance. yes. Balancing act. Yun na nga eh, kasi ako I had the tendency to do so. Pag meron akong trabaho, binigyan na trabaho sa akin, parang nafo-focus lahat. Minsan may mga Tapos, na-realize ko later before the end of this year nga, yung sinistorya ko sa'yo na, I almost hindi ko nakilala kung sino yung mga anak ko because yung focus ko, Father, masyado nang naano sa ibang mga tao. So, I took time really to bond with them. Bumawi po ako. So, now, I'm going back to being a mother and a grandmother again. And right. I feel happy about it. So, sabi ko, a little of this, a little of that. So, balance talaga. Balance, Kawawa naman sila. Kaya sa trabaho mo, Karen, ano ba? Among. What do you see ahead? Sa environment, padami. Tapos, bago matapos yung taon, di ba sabi ni Pope Francis, yung sa climate change, Yes. magiging strong yung advocacy. Sabi ko, di ba parang mamamatay na kami? Hindi na yata kami matutulog nito. Oo nga, Oo, madugo yung natin. Kasi yung may climate change Apostolate. convention kasi. So, on the side of, lagi kaming nakasubaybay dyan sa academe, sa kami na mga private consultants. Nako, parang tapos syempre personal advocacy mo pa eh. Nako, sabi ko tapos ngayon yung Santo Papa na yung nagsasabi. May faith dimension na. Iniisip ko na, naku, module na naman yata ito. Paano mo ikakatekize yung mga tao? Kasi science, politics, tapos faith. Sa science pa lang, naloloka na ako. Hindi ko alam kung paano explain. Kasi ini-integrate medyo lahat complex. yan Opo, kasi physics, chem, bio, yung Parang halo-halo. interdisciplinary advocacy nyo. Yes. Because you need the disciplines from science. Hindi mo kayang explain Tama. kasi kung hindi Balance of nature. Di ba, may kanya-kanyang discipline. Kunyari, kung tao yung pinag-uusapan, yung basic discipline ng psychology. Or anthropology. Yes, or Anthropology, or correct. socio. Socio. Pero pag ganito, pag environment, yung basic discipline yan, science. Within the scientific field, multi and inter na siya. Yun Oo nga. physics, chem, Oo. bio. That's So right. pag ina-explain mo yung kung anong nangyayari, pag dinagdagan mo pa ng politics, kasi may decision making po na That's kailangan true, of course. mangyari. You have to make, So, laws local Wise governments decisions. and national governments and even Patupad yung United yan. Nations. O di halo na yon, politics and science. Science. Nako, pag dinagdagan mo pa ng faith dimension, Naku, sabi ko, lalalim yan. huhukayin ko yata yung mga yung eco-spirituality. Yung tinuturo nyo sa mga grade schoolers, di ba? God's creation. Muna. Grade 1, tapos grade 2. Oo, pwede, no? Tapos pagsasama-samahin mo yun, Integral. Ayan. Integral yan eh. Magsuot kayo ng Adam and Eve. Pwede rin. so, 2015 seems to be an interesting year, and it looks to be something exciting. Yun na nga That's eh. true, that's true. And, Yung apo ko, amo nga, sister, no? Nanonood kami ng The Animal Planet. Ang gaganda ng mga fini-feature doon, yung mga penguins. Tapos yung shark will feed upon the penguins. Yung parang symbiosis, yung balance of nature, no? Yes. Yung Tama. yung God provided the needs of every human, every creature
no? Nakasupply lahat in a very balanced way. So yung apo ko, talagang na-amaze siya na gano'n na nagso-survive yung ganitong animal because there's this kind of animal at yung gano'n, symbiosis talaga. Symbiosis. Yeah. And the human beings too. Yun, ang ganda ng message na nakuha niya sa Animal Planet. Animal Planet. Sa naman sa Animal Kingdom sa sa simbahan, okay? Sa Archdiocese, no? Masalimuot God's yan. creation Meron din yan. yata ang God's ganun na yung creation. parang kain. Amang din ba kayo dapat Kakainin ng isa nagkukwento yung niya? Ay, May kingdom magulo din na. kami, ha? Oo. Well, ako sa aking trabaho yung of course yung management and the administration of finances, no? Yan. Kasi bago yung ating Archbishop, no? So we are very hopeful naman, no, na 2015 will open new financial possibilities and opportunities for the Archdiocese, no? Yun naman ang tutok ko, of course, because that's my Sa econom, no? line of work, no? Yan, ako very hopeful ako na talagang matutugunan natin yung mga pangangailangan, no? Opo. Ng Archdiocese in terms of her finances, no? Talagang yung ating Archdiocese it's a growing institution or organization, di ba? And when organizations they grow, naku, dapat yung resources mo They grow also. Kailangan maging smart. Oo. That's true. Hindi walang That's true. balance. That's right, no? Yes. Mapag-iiwanan yung isa. Kasi Ganun. finite yung resources. O, siyempre, you yung cannot strategic move today. management, yung ganyan-ganyan, Naku. no? So, kayang-kaya Infinite niya yung mo yun. needs, finite yung Correct. resources. Oo, kasi you're dealing with di ba? Yung provisions ng Yes. everything That's involved very in true. running an archdiocese. Naku, Yeah, oo. nasa Extra balikat mo. challenge. Kaya Extra nga, no? challenge, di ba? You need really the right people around you, yung mga tipong ganyan, no? And you know how to dealing with all kinds of people around you, di So, ba? parang may mga particular specific missions tayo sa 2015, no? Opo. Kung paano yung, of course, yung ating identity as children of God, as Christians, no? Nandun parati yan, pero how do we translate that, no? Yun. Yes. Sa ating line of work, Yes. How do you get it on the ground? yan, no? Yes, you can sum it up in one word, change. Tapos, di ba, Okay. meron kasabihan, the only permanent thing in this world is change. And good change always starts with acknowledging what needs to be changed. Right. That's right. Yung evaluation. Okay, at mag-pause muna tayo, no, for a break. Medyo lumampas tayo ng konti, no. Sa ating mga texters po ay kindly join in sa ating reflections and insights na sa ating ebanghelyo, no. Kung ano ba sa 2015 na ito ay mas kakilala nyo ba yung sarili ninyo? Mas malinaw ba yung inyong pagkakilala, no? At lalong-lalo na yung sense of mission natin, no? Ano ba yung tawag sa inyo, no? Maybe you can give some specifics and particulars, no, sa yung mission na ibinibigay ng Panginoon sa inyo, no? 2015 po ay bagong taon. Ano kaya ang pwedeng ipagawa sa atin ng Panginoon? I-text lang po yung ating mga reflections and insights and experiences, no? At mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang napakagandang kanta, no? Para po sa inyong lahat ito. Sa balinang tama
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong napakagandang ebanghelyo, no, sa pangalawang araw ng ang bagong taon, no? At ang ating pong main personality dito ay si John the Baptist, no? Kahapon po ang ating mahal na ina, yan, Mother of God. Ngayon naman si Saint John the Baptist. At dito nga napakalinaw kay John, no? With all honesty and humility, no, he admitted to the people na hindi siya ang Kristo, ang propeta, hindi siya si Elijah. Yan, no, siya yan ang The Voice, no? Parang The Voice in the ano ba 'yun? Voice Philippines. The Voice Philippines na The Voice crying The out, Wilderness. diba? Oo. Yung voice crying in the wilderness. Yes, Pwede namang parang crying The Voice. song. Oo, no? Siyang original na The Plaintive Voice. song. Oo. At yun nga, malinaw sa kanya po yung kanyang kung sino siya, yung pagkatao niya, lalong-lalo na yung mission niya, no? At napakahalaga po na tayo rin, no, sa ating pagsalubong sa 2015, I hope, no, dahil nag-examine tayo ng sarili natin, mas kakilala natin yung sarili natin, and at the same time, mas malinaw yung ating sense of identity, no, who we are. And at the same time, ano ba yung tawag sa atin, no, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, no, specifically, no, yung kung may profession ka, line of work mo, no, marami po yan. At I think I believe that we're very hopeful that 2015, no, ay talagang bubuksan po ang maraming mga posibilidad at mga oportunidad sa atin, no. But we just have to be clear, ano ba yung pinapagawa sa atin? May assignment ba tayo? May mission? I think so, no. Mayroon pang mission, no, sa atin, no. Okay, may mga texters yata tayo, Karen, no. Basahin muna natin before we proceed with itong ating mga patron saints of the day. Yung first text in today's gospel. Okay. Ay, galing po ito kay 9940. In Sige. today's gospel, God wants us to know that we need to be clear on who we are in God's kingdom so that we can effectively point others to Jesus for salvation. Remember, we are not the star, but Jesus is. Good evening po, mga kabarkadahan kay Kristo. Ayan. Good evening po. Good evening. Yan. So, Good evening thank po you at very much. maraming salamat po Ganda sa po inyong ang napakagandang text, no? Yes. Okay, Tapos mayroong isa pa dyan, isa I pa think. Dito. Dumadami. Oo, sige. Ako, Iyan mo lahat ako yan. mayroon din ako dito. Ay, Ano may yan? The etong Kingdom of isa, God. 2272. The Holy Spirit reveals to us the presence of the Lord Jesus who comes to dwell within us. Maya Pabengi po, Father Pep, Sister Day, and Tita Kay. Oh, si James yan. Okay. Si James. Maya Thank you, Pabeng. James, Nasa trabaho na po yan. for that Oh, text messages. sipag na. Talaga. May work na ngayon. Good Ay, PM very po. good. Si Brother Alfred to, Okay. Gospel messages. We should imitate the humility of John. Sabi nga ni Jesus, learn from me, for I am meek and humble of heart. Pakibati si Carol, Ugel, and Eunice. Oh, Si hello, Carol, Ugel, and Eunice. Galing po ito Kay Brother Alfred. Coordinator po ng Father, Blessed Trinity. Talaga. Opo, hindi lang nga makakadating bukas sa Christmas party. Blessed Trinity Vicariate po, no? Tapos Pagaling po kayo, brother. Yep. Oo nga, wag po kayong, sana wag lalala ang inyong sakit kasi maginaw na. Ayun nga. Tapos si Bernadette din, may message. Nako, na traffic yata yung message ni Bernadette. Anong message Tungkol niya? kay John the Baptist. Akala ko, Okay, may isa pa ako dito, no? From 9627, sabi niya, you were born to be real, not to be perfect. You're here to be you, not to be what someone else wants you to be. Parang Parang yung magkawig din, kanta, no? no? Yung You Yes. Love Me Yan, for What I magandang Am. gabi po, barkadahan kay Kristo. Oo, tama. Ito na Yeah. po yung pagmumuni ni Bernadette ito sa gospel. We saw three aspects of the Baptist's testimony to Jesus. One, he was not the light. Two, he was sent to bear witness to the light. Tama. And third, his aim was that all might believe through him. Tama. Siya lang yung paraan. Pero hindi siya yung
yung message mismo. Oo nga. Di ba meron siyang din sa Bible nga yung I must decrease while He Yes. must increase. Talaga yung humility niya, no? Yung, kung, alam niya kung kailan siya mag-exit o mag-step aside. Hanggang saan lang ang kanyang hangganan. Yes. Yan, no. Okay, at wala na? Okay na po. For now, Okay. mamaya siguro meron pa among. Sige. At talking about yan, yung sense of identity and mission, ha. Itong ating mga patron saints sa araw na ito, no, dalawa sila, ha. You know, you don't get this every day, ha, yung may dalawang magkasabay. At magkaibigan na mo. Oo nga, no? Although mayroon din tayong Saints Peter and Paul, di ba, yung ganyan, no? And Mary. Iba na yun. Peter Paul. Sige, grupo yun eh. Sila. Panahon Singing namin group na ng yun, 70s. Anyway, itong dalawang ito, bakit, Karen, bakit sila ino-honor ng ating Santa Iglesia ngayon? Bakit silang dalawa? Ano ba Kasi yung connection sila- nila? nung panahong, sinaunang panahon pa yan early Christianity. Pareho silang mga lumaban sa mga heretics. Yun. Yan, Tapos no? pareho silang mga obispo. At yung kanilang Doctors of the compassion, church. uso na Parang naman. kay Pope Oh. Francis, ano? Yung compassion sa Very mga timely. mahirap at Mercy nagdudusa. and compassion. Yan. At saka ano sila, ha? Way back nung nag-aral pa sila and everything, ano sila, yung kaibigan. Opo. Yan. Yung friendship nila talaga, no? Began while away at school, no? And at the same time, itong dalawang ito, yun nga yung sabi mo, no? Dahil ano sila, hindi lang obispo but doctors, no? Doctors of the church. Because they have contributed so much to the orthodoxy of Catholic teachings, no? Yun nga yung sabi ni Karen kanina, they were defenders of the Catholic faith, no? Kasi yung Arianism, no? It's a heresy, no? Parang it's So, Nestorianism. belief that yung the divinity of Christ, no? And not only that, yung Nicene Creed actually mayroon silang ano. May part sila pong Yes, may actually participation parang sa Council of Nicaea. ang isang achievement nila was the completion of the Nicene pala Constantinopolitan Creed, no? Creed. Yung Nicene na yan eh. I think ngayon no binalik na. Opo. Di ba? Binalik na, di ba? Yep, ginagamit po namin yan Oo. pag in-explain namin yung Yes, 12 Articles of Faith. Yun. And they are really very influential teachers, no? Dun sa panahon nila. Both East and West, no? Opo. Yung mga Eastern Orthodox and Roman Catholic, yung Western Rite, no? Opo. Sila talagang ino-honor, no? And yun nga, talking about clarity of identity and mission. Itong dalawang ito, they have never lose track of other mission. Yung bang malinaw sa kanila. Di ba? And yun nga, no, talagang they have fulfilled the particular mission entrusted to them by the Lord, no? Okay. Kasi napakahirap nung nag-uumpisa ang Catholic faith. Kasi one issue talaga noon is orthodoxy. Pag sinabing orthodoxy, ano po yun? Yung parang the right teaching, no? Okay. The Ano ba yung original. Catholic teaching, ano ba yung hindi? Yung mga ganyan, no? What is Catholic and what's not Catholic? Kasi among, di ba, early years of Christianity, iba-iba po yung pinanggagalingan ng ang mga dami. Maraming heresy nun eh. Talasalpantayan, yung mga nananampalataya. Kasi nagsimula sa mga Hudyo, pero biglang Mosaic may mga law. Greek, tapos may mga nasa Asia Minor, tapos umabot sa Roma. Yung kumbaga, kung isa lang sana yung pinanggalingan at nanatili doon, madali. Kaya lang iba-iba yung mga pinaniniwalaan ng mga early Christians eh. So, paano mo isi-synthesize yun? Paano mo Work of the itatama? Holy Spirit nga yun eh. Asus Mariosep. Ako hindi ko ma-imagine kung Oo nga eh. ang Kung dami. hindi sa tulong ng Espiritu Santo, talagang hindi kaya nila. May Hellenic, may Roman, tapos iba pa yung mga nasa nasa Turkey, nasa yung mga Eastern pa, 'di ba? Yung Yeah, that's right. Persia. So it was a very confusing times in terms of teachings, no? So we needed the fathers. Kaya nga yung the preservation of the apostolic teachings, napakahalaga niyan. At sila ay nakibahagi doon kung paanong yung hindi tainted at saka yun nga yung apostolic teachings, no? Yung mga teachings of the apostles. Because we should be getting, of course, ano ba yung talagang original at saka yung totoo at saka yung correct, no? Parang ganyan, no?
Because mind you, yun nga, yung nasabi ni Karen during that time, no? A lot of confusing teachings, no? Are present during those times, no? And at the same time, nga, parang ngayon din, di ba? Opo. Pag nanonood ka ng TV, no? Kumisan, kaming mga pare, kumisan, we get a lot of questions, no, regarding the faith. Father, tama ba yung nabasa ko? Kaya, narinig ko sa, sa radyo po, o kaya sa TV, napakinggan, nakita ko po ito. May isang preacher na tayo daw Katoliko, ganyan. Tayo bang mga Kristiyano po, ganyan. Kumisan, marami kasing maraming mga yung prevailing yung turo, no, ng ibang mga reliyon o kaya ibang paniniwala, and it really confuses a lot of our Christians, no. Dito po useful lang Catechesis. ang natin, ang catechesis and the radio program. Thank And kailangan lahat po tayo, no, we should get to know our faith, di ba? Yes. Tsaka kung minsan po kasi napagkakamali, ano yung doktrina at ano yung paniniwala lang. Yung anong tawag doon? Sariling interpretation lang. Sariling interpretation. Pero O kaya talagang- tradition ng isang lugar. May apologetics naman talaga tayo. Yes. Diba? Talking about this, yung hindi ba nabasa nyo sa diary yung Alin ba? kung nag-react yung ating mga bishops, yung mga t-shirts ba na Oo. ano ba yun, yung hindi naman sinabi ni Pope Francis. Oo, yung Parang mga ganyan. gano'n. No religion, no race, no religion, religion. something. Ibang interpretation We nila. embrace diversity. Aba, Yung kwento daw po kasi noon, kasi sa sa media, Mhm. yung gumawa ng shirt, hindi Katoliko. Mm. So, Kaya iba naman yung, pala, iba yung interpretation. interpretation. So, pinull out nila. And Pero I ang think, laking gulo. kaya nga, and I think, the bishops, they were right in, correcting that. Oo, Opo. kasi Kaya nga, Nakakonfuse kailangan talaga tayo, yan, mga catechist, mga pare. dapat I well-informed. Well-informed, and then we try to, I think it's part of clarifying who we are and our sense of mission is really also to clarify what do we believe, Opo. di ba? Aggressive ngayon kasi yung media. Tapos they have their agenda sometimes. Which is, that's being true to themselves, no? Yung isang function ng media naman talaga is agenda setting. Mhm. Kaya lang, kung minsan yung agenda napapangunahan. Kunyari, yung sabi ni Pope Francis na, who am I to judge? Oo. Mhm. So, ginamit sinasabi, ini-endorse daw niya yung same-sex marriage. Ay, hindi po. naman ganun. Kaya- Mali yung context ng Yes. pagkaano nila. So, pag ginagamit nila yung phrase na yon, mali-mali na yung parang nag-spin-off na hindi na tama. Mhm. So, tama po si Father Pep. Kailangan talaga yung mga catechists, yung mga pare, lahat ng nakakaalam talaga, kailangan maging aggressive din sa pagwawasto. O kaya dapat din nagkikinig tayo yung mga news na ganyan eh. Yes. We should keep ourselves abreast with what's being discussed around. So para alam natin yan. Katulad Opo. nung panahon ng Da Vinci Code. Yes. Ako talaga nagbasa ako tsaka Ay, kailangan basahin mo. Oo. Alam mong hindi tama. Para basahin alam mo, mong para i-refute alam mo. kung ano yung Yes. mali dun sa Da Vinci Code na yun Opo. eh. Hira pa nga ako ng libro kaya Tsaka ako you mabuhay. go back to the source. Kasi kung minsan, lalabas Dan yan sa Brown. media outlet, nag-comment lang nag-quote lang ng one or two phrases, iba na yung interpretation. Tapos pag binasa mo yung, ako kasi, pag ganun, babalikan ko yung source, yung Vatican News. May website naman po sila. Vatican.va. Pag binasa mo yung original source or yung mismong sinabi ng Santo Papa, ay, bakit iba? Kaya nga. Ibang-iba. Ngayon, mahilig pa oo. naman mag-ano ang Pope, di ba? Mahilig po mag-explain. Yan, alam mo, connecting it with our apostolate, no, sa catechesis. Opo. Napakahalaga na sa murang edad, naririnig na, no, at nalalaman na ng mga bata yung, ano ba yung tama at maling mga turo. No? Opo. Kasi I think one sector na talagang affected ngayon sa information overload, yung mga bata. Di ba? Nako-confuse na nga po. Kasi ang dami mga Parang nababasa. nabubulunan na eh. Hindi na malunok Oo, yung mga, oo. yung mga information na talagang sobra-sobra na po. Kaya nga, alam nyo, mas mahirap daw, ewan ko kung totoo ito mas mahirap daw na i-undo
yung parang pinaniwalaan na totoo. Opo. Yung mga ganon, no? Kasi may mga, kumisan, pagka lumaki na yung bata, naging teenager, pag hindi na correct talaga, di ba? Tapos ang hirap. Ang Mahirap hirap. po talaga. Ano na po, parang na-ingrain, parang ano yan, among yung, pag nagva-violin lessons, kasi iba yung violin, iba yung mas Okay. ano yung discipline, no? Sabi nila, pag, unlike piano, pwede mong kinakapa-kapa yung keys. Pero pag violin, nagsimula ka ng wrong method, ang hirap-hirap na daw baguhin. So, kailangan, the first teacher should be yung proper. So, it's the same thing. I suppose, yung sabi ni Amo, Oo. pag mali na yung nasimulan, ang hirap-hirap ng... Mahirap talaga. Sa mga catechist din mo, kaya the reason why kami po ni Among yeah. noon, nag-ano kami ng Unified Reformation Program to all our vicariate catechists is to unify their information. The two important questions, nagkakaiba-iba pa yung why are you Catholic? They don't know how to explain it accurately. At saka yung what's the meaning of the sign of the cross. They don't, iba-iba yung pagka-explain. Pero ngayon, unified na yung kanilang explanation. So, natutuwa naman po sila na alam na nilang i-explain. Pare-pareho na sila. At saka yung simple as they call Jesus Papa Jesus. Oo nga. Talaga pong kinorek namin yan, Among. Kasi you don't call Jesus Papa. Hindi accurate sa katikis. Kasi hindi, ang Papa God. So, we call Jesus Kuya Jesus or Brother Jesus. So, yun po kinorek. Kasi ang daming tumatawag ng Papa Jesus kay Sa Jesus. mga bata. Opo. Hindi catechetically accurate. Yan, oh. May mga ganyan kasi nga, outside the classroom, maraming Opo. influences talaga and, yung ang sources of information, no? Ang mga bata, yung lalo na ngayon sa internet and everything. No? That's why we need to, stand our grounds, as they say, no? Tayo mga catechists, no? Tayo mga formators sa Catholic faith, no? And I think, no? Para kasi malinaw, Yung nga, connecting it with our gospel, malinaw dapat. Kasi kung hindi malinaw, naku, Magulo. chances are, hindi mo na alam na hindi na pala Catholic ito, no? Halo-halo na. We really have to know, yung parang may fencing, no? Yung bang pagka hindi na ito, pinapaniwalaan mo na ito, naku, hindi ka na Katoliko dahil nga hindi na natin pinapaniwalaan yan, no? And I think this is, para sa akin, it's one great contribution and achievement of these two doctors of the church, no? Bishops of the church, yung orthodoxy. Di ba? Napakahalaga yan sa, of course, iba yung orthopraxis, no? Pagka pinractice mo na. Pero yung correct, right teaching, dapat solid ka, no? Kasi nga, yun nga, we might be swayed by a lot of, wrong information today, no? Kaya nga po, hindi naman masama yung magtanong ka kung hindi mo alam, no? Ayan, dapat talaga nagtatanong tayo lalo na sa faith natin. Ako I appreciate mga kids, children, maraming tanong. Ay, oo. Opo. Diba? Kuminsan marami silang tanong, di ba? Interesado kasi sila. Oo. Pag ano. Yes. Mas nakakatuwa. Yes. Explainan mo. Yes, sabi Means ng open kumula. sila. Opo. Kaya nga, oo. So I think this is a call to all of us, lalo-lalo na tayo sa simbahan, no? And let us draw strength and inspiration from these two important figures, no? In the orthodoxy of the Catholic faith, no? Si Saint Basil at saka si Saint Gregory, no? At palagay ko mas lilinaw yung ating identity at mission kung malinaw sa atin ang ating pananampalataya, no? Okay, at let us have a short prayer, no, dedicated to these two great saints, no? Babasahin po sa atin ni Sister Daisy. We bless you, Lord, our God, for you enlighten the church of the East and the West with the solid doctrine of our teachers in the faith, Saint Basil the Great and Saint Gregory Nazianzus. May we always be ready to live according to these teachings, as we seek to follow the path of the gospel shown to us by Christ, your Son. Bestow your blessing upon us, our table, and all those dear to us, and make us always mindful of the needs of others. We ask you this through Christ our Lord.
Amen. Okay. Ang bilis ng oras. Ah, 1 hour na pala yun. Ha? Ang Ano na dami lang tayo, natin 4 minutes. napag-usapan, ano? May mga greetings ba kayo? Ay, sige po, Mga Sister Lay. nakikinig? Sige Oo. po, ako po may reminder Tapos lang paalam po. na. Opo. Greetings and paalam na kayo. Sige po, Sige. tuloy-tuloy na yun. Oo. So, tinatawagan ko po, nire-remind ko yung mga kapwa kong mga coordinators ng mga vicariate sa catechesis, no? Meron po silang Christmas Bukas, party no? bukas po. 11 o'clock po 11. ang start. So, kita-kits po tayo sa ating Christmas party for the year end ng 2014. Yan po. So ako po'y nagpapaalam sa inyo. Muli ako'y nagagalak na nakasama ko kayo sa buong 1 hour for this Friday. So let us all be vigilant and know where we stand and be humble to accept what and who we are. Yeah. Maraming salamat po. God bless, Lala. Thank you, Sir Daisy and Mamita. Greetings and paalam na. Happy Fiesta po sa mga taga-barangay San Basilio, sa amin, sa Santa Rita. Oh, Nak- happy Ngayon po fiesta. yung fiesta nila. May, kanina yata 5 p.m. yung misa, tapos may binyag. Masaya Kay- po doon. Kay Father Ed yan, Kay no? Father Ed po yung barrio Yung na yun. yung Father Ed inyong De Leon. Vicar Foreign. Opo. Okay. Paalam ka na. Salamat po sa pakikinig at pakikisama sa amin ngayong gabi dito sa Barkadahan kay Cristo. Magkarinigan po ulit tayo next week. Simula po sa Lunes. Yan, may humabol lang 0746, no? Ang New Year ba ay Day of Obligation dahil Mary Mother of God, no? Well, traditionally, this is one of the days of obligation itong kapistahan na to. Hindi daw siya nakasimba. Bumawi ka na lang Bumawi na lang. sa Alam na ni maraming Lord paraan, yun. no? Yes. Okay, at sa lahat po ng ating listeners, no, thank you so much for being with us for the past 1 hour. At sana po ibaunin natin ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Sana po sa pagsalubong natin ng 2015 ay maging mas malinaw kung sino tayo at ano ba yung ating bokasyon, no? At lalong-lalo na yung ating misyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin, no? Just like Saint Basil and Gregory, no? Tayo po ay sana, no? Let us contribute whatever we can, and at the same time be hopeful, no, for this coming 2015 na we can do something especially for the church, for our archdiocese, no? Yan po ang tawag sa atin at naway baunin po natin ito and let's carry it out, no, as we face another new year in our lives. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy New Year! Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.